Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong kasama, Eli Saludar. Magandang hapon po. Balik tayo dito sa Iparas kay Paras. Ito po ang kaibigan ninyo, former Secretary Jing Paras. Magandang hapon po sa inyo lahat. At ato paglinawan ng maestro nagpupugay sa inyo ng isang magandang araw. Mga kababayan, medyo nagbakasyon tayo ng konti, ilang araw, at dahil nga naman dito sa Undas, ay marami po tayong issues, no? Na tatalakayin ngayong araw na to, ay lalo na medyo matindi itong survey. Kailan lamang napag-usapan natin yung survey nung ilang linggo na bumagsak ang rating ni Marcos from 80 naging 65% na lang Double digit. galing sa Pulse Asia survey. 15%. 15%. Ito, iulit natin So, double para digit, to remind our people, no? Kung gaano ka bagsak ang survey rating ni Marcos. Ito po, Panoorin po ninyo. Marcos Duterte approval scores tumble in September. Pulse Asia. President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte's approval numbers took a double-digit plunge in the latest survey by pollster Pulse Asia, although they still continue to have majority support. Their numbers are possibly affected by continuous increase in the cost of rice, gasoline, and other basic commodities and services. Pulse Asia President Ronald Holmes told Rappler on Monday, October 2, from 80% back in June, Marcos' approval score slid by 15 percentage points, resulting in a 65% rating in September. ngayon mga kababayan, after the Pulse Asia survey, naglabas naman itong kamakailan lang, ilang araw lamang, ang Okta. Ayan, Okta Research Group. Ito po ang message ng Okta Research Group. Basahin po natin. Okta Satisfaction Trust Rating Ni Pangulong Marcos bumaba pa. Ayun. Okay? Bumaba pa ang satisfaction at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. base sa pinakahuling survey ng Okta Research Group. Mula noong Hulyo, bumaba pa ang satisfactory rating ni Pangulo Marcos. Ang satisfaction ni Marcos ay bumaba sa lahat ng areas at socio-economic classes. Wow. Pinakamababa ng approval ng Pangulong Marcos ay sa Mindanao, sumunod sa Metro Manila, Visayas at Luzon. And Marcos received his lowest trust rating from the National Capital Region. Marcos saw a 15-point decline in his NCR trust rating. So, mga kababayan, bakit po nawawala na ng tiwala ang taong bayan dito sa McCoy Jr. na to? Unang-una, travel ng travel. At ginagasta niya yung pera ng bayan. 4.5 billion in 2022, nilustay niya doon sa kanyang confidential funds. Saan kaya niya ginastos yun? May mga pera kaya siyang ginamit dito sa kanyang confidential funds at dala-dala niya doon sa mga travel niya at nagliwaliw ng gusto doon at the expense of the Filipino people. At kailan lang, pare, mga pare, mga kumari dyan, mga kababayan natin, naalala nyo ba, sinasabi niya sa State of the Nation, na itong mga smugglers na nagpapataas daw ng presyo ng mga bilihin ay bilang na daw ang kanilang araw. Ungkatin po natin kung sino itong mga smugglers na sinasabi niya. Hindi araw na, buwan na. Ang lumilipas. Kailan lang yung kanyang July, di ba? Ang State of the Nation.
ilang buwan na? Pag November na. May narinig ba kayo, mga kababayan? Wala. May narinig ba kayo na ano? Ilan na araw? Pinremyuhan pa. Naalala mo ba? Ito si Ginoong Congressman Sansing. Pakinggan natin kung sino yung mga smugglers na tinutukoy niya. I, as principal author of House Resolution Number 11, would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Michael Ma, Lujin Ang, Andrew Chang, Beverly Perez, a certain Aaron, operating in MICP and POM, Manuel Tan, Leah Cruz, June Diamante, Lucio Lim, and Jerry Tebes. Ayan mga kababayan. Michael Ma, numero 1. Ha? Nasaan si Michael Ma? Hinuli ba? Inimbestigahan ba ni Marcos? Kaya po, Marcos, yun po ang number 1 na dahilan na lumulusog pababa ang rating mo. Bubulusog. Nawala ng tiwala ang taong bayan. Bakit po? Kasi kakampi mo itong number 1 na minention ni Swansing na smuggler. At wala pang nahuhuli na smuggler. Puro lang daldal ka, Marcos. O ito po, tingnan natin kung sino itong Michael Ma. Ito, kasama ng misis mo na Lisa Araneta Marcos. So, Secretary Jing, kung gustong hulihin, lilingon lang sa taas, ang dali makita. Ang dali Kasi makita. kasama ka lang. Kasi kasama nila eh. grupo. O ito, bakit nila kasama? Ito. Martin Araneta na kapatid ng First Lady, siya po ay Vice President sa kumpanyang yan. Na dyan din nag-uopisina yung ate niya, dyan din nag-uopisina si Michael Ma na pinatatawag sa Congress dahil sangkot daw sa mga illegal na gawain, smuggling, chuchu, sibuyas, hoarding, whatever. Okay, ngayon mga hitad, may papakita ko sa inyo video para pandagdag na kaalaman. Okay, eto na. Michael Ma and Liza Marcos, here. Alright, so nakita nyo yan, sa Davos yan. First Lady o Mrs. Marcos, the President, and Michael Ma, na pinatatawag sa Congress dahil sangkot sa sibuyas, rice, sugar hoarding, etc. etc. Katabi. Katabing-katabi. Hindi lang, mga kababayan. Hindi lang katabi, hindi lang inimbestigahan. Inappoint pa na representante ng gobyerno ng Pilipinas sa China. Wow. Special envoy to China. Ito po. Tingnan natin po. Itong Michael Ma na favorite nung babae dyan sa Malacanang at yung kanyang kapatid. Di umano na si Martin Araneta. Tingnan mo. Imbis imbestigahan, imbis siguro by this time kung sinasabi ni Marcos na bilang lang araw nitong mga smuggler, dapat nahuli na sana ito. Pero hindi. Anong ginawa, nitong Michael Ma? In-appoint na special envoy sa China. In-appoint na special envoy. Anong klaseng Marcos Jr. na ito? Traidor sa bayan. Ang smuggler, tinalaga ng special envoy ng ating bansa sa China. O ito, pakinggan natin. Sa Facebook page ng Chinese Embassy, Chinese Embassy in Manila. Ayan yung picture ni Michael Ma. So sa kapapasok pa lang, just bear with me, ikukwento ko sa inyo kung sino si Michael Ma. Umpisa natin sa pinakaunang expose natin. So, remember this Jung. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay. So kung natatandaan ninyo, January 24, ayan, chinek ko yung aking kalendaryo dito. Nang una nating in-expose sa inyo ang
patungkol dito kay Michael Ma na kung saan sangkot siya o isa siya na partner ni Martin Araneta na kapatid ng ahas na First Lady ang kanilang smuggling sa asukal, galunggong, sa sibuyas, agri and non-agri products. So ito mga kababayan, sa House of Representatives, inabangan natin ito under sa Committee on Ways and Means. Okay? So ito yung mga sinasabi ko sa inyo. Okay na hanggang ngayon, canceled pa yan. Di ba? Diyan sa committee na yan o sa committee na yan, unang pinatawag si Michael Ma na kajungjungjong ni Liza Araneta Smug. So, hindi ko tinigilan yan simula noong January at pinakita ko ito sa inyong picture na ito na kung saan, mga kababayan, ay isinasama ni Liza Smugs ni Kuting ng Norte sa kanilang mga state visit. Ito yung picture na una kong pinakita sa inyo. So today, mga kababayan, nakalap natin itong video na ito, nalingid sa ating kaalaman. Hindi ko alam, wala siguro nagpa-follow sa Chinese Embassy, di ba? Pero itong araw na ito, nakakagalit dahil itong smuggler na pinangalanan dyan sa Congress at iniimbita under sa chairmanship ni Joey Salceda at ni Swan Singh, eto na siya. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Nakita niyo mga kababayan? Special Envoy of the President to China. Imagine nyo ang smuggler ay ginawa pang Special Envoy to China. So, Grabe, no? itong salbahe na Pangulo natin na walang pakialam sa convention, walang pakialam sa mudo, maski number 1 smuggler, in-identify na ni Swan Singh, in-identify na ng mga taga-customs na ito yung nagpaparating ng mga sibuyas, ng mga kung ano-ano, mga smuggled goods. May mukha pa na mag-appoint ng special envoy to China para dumami pa ang mga i-smuggle nitong Michael Ma na ito sa ating bansa. Tama ba yan? Pangulo ng Pilipinas, hahabulin daw niya yung mga smuggler, pero yung number 1 smuggler, i-appoint mo as representante ng ating bansa doon sa China. Sisweldohan ng ating bansa. Tama ba yan, Eli? Pero dito, Secretary Jincado, no? Prerogatibo ng isang Pangulo na mag-appoint kung sino gusto niya, no? At pinagkakatiwalaan. Pero dito sa kaso ni Michael Ma, merong aligasyon na di umano smuggler at pinapatawag sa Kongreso. Siguro mas maganda, pinatuloy ang pagpapatawag tapos kung makiklear yung pangalan, pwedeng kunin. Pero wala nangyaring paglilinis dito sa pangalan. So ano masasabi mo sa opisyal na yan ng ating bansa na siyempre, kung ikaw ay kukuha ng isang Pangulo, kukuha ka ng opisyal, siyempre gusto mo yung malinis ang pangalan. So ibig sabihin, walang bahid. Konsentidor siya sa mga kriminal. Okay, kung inaalis na nga ni Swan Singh, authority yan si Swan Singh sa mga smuggler, tapos i-appoint mo, konsentidor ka sa mga kriminal. Ako hindi ganun ang dating sa akin. Lalo niyang ipinuposisyon yung mga yan para lalong magkaroon ng impluensya para dumami ang mga pararatingin dito sa atin. Yes. So he's Tinutulak pa niya. giving more access for more smuggling activities of his family. Kasi sinasabi na nga, sinasama-sama ni Araneta, ni Mrs. Araneta Marcos. There are allegations na ito pala partner ng kapatid. Ni Mrs. Araneta Marcos. Tapos ilalagay mo. So anong masasabi mo? Ulitin mo, Ano masasabi mo tungkol dyan? They are positioning these people to a greater influence
so that their smuggling business will grow, and will involve even more products and widen so that the Widen their corruption, corruption. government. Itong mag-asawa na nakaupo dyan sa Malacanang. grabe. As alleged already by Maharlika, na they are involved in massive corruption. Ayan po, galing po kay Maharlika. You can watch the vlog of Maharlika in her YouTube channel. O, Pero Secretary Jun, talagang kadikit pala, no? Dahil sa may video footage na, ano yung O, ano ba ibig sabihin na? ibalik mo. Ano Ibalik ibig mo sabihin yung, na? Jungjung? ibalik mo yung jung. Parang tuwang-tuwa siya kay Michael Ma. Bakit type niya? Bakit type? Oo, tingnan mo. You guys are great. Ha? Thanks for the support. Number one is smuggler, pero favorite, number one din na favorite ni Butudtud, sabi ni Marlica. Ayan. Di umano, sabi ni Marlica, si Butudtud daw yan. Pero yung yung kay Michael Ma, Hmm. hindi lumabas sa mga balita, no? Walang inilabas na official appointment ang Malacanang. Pero base sa pag-anunsyo, 'di ba? Tinago. Hindi, tsaka pero nung sinabi, pinakilala siya na special envoy to the... Tinago. Tinago, no? Embassy pa, sa Chinese embassy pa. Pero yung Chinese Embassy, hindi naman nila tinago. Nilabas nila. Nilabas nila, Pero So, sa Malacanang, tinago. So, yan mga kababayan. Sobrang kabulastugan. Kaya tuloy ang survey ay talagang binabagsak siya. Dahil wala nang tiwala ang taong bayan dito sa Mr. McCoy Jr. na ito. Parang ang ginagawa ko, ganito eh. Hmm. Ganun ba? O sige, lalo ko pang isasampal sa mukha ninyo sa taong bayan. Imbis na patayin yung sunog dahil may question o i-postpone man lang, no? Yung apoy ay bubuntunan pa ng gasolina. Para ba sinasabi niya with the finger, no? Eto sa inyo, mga taong bayan, no? At isa pa, sa Kaya bagsak. pababa ng tiwala ng tao sa kanya ay yung pagpapakialam ni Marcos sa mga probinsya na illegal na mga pagpakialam. Ito. Nasabi na ni Eli noon, hindi lamang yan illegal, kundi baka pag bunga pa ng violence, away uli ng mga taga Maguindanao. Yun talaga nakakatakot yun. Magkaroon na naman ng In fact, gulo. there were violence in the last election. Nagpapatayan Meron, yan sa Maguindanao. Nagbabarilan. Because napakatindi ang politika dyan at pinakialaman pa ni Marcos at kumampi siya sa iba. Ito po, isang talumpati ng isang biktima na yun ang inuphold na gobernador ng Korte Suprema at hindi pa rin pinapaupo ni Marcos hanggang ngayon. Ito po, nagtalumpati po si Ginang Aini Sinsuat. Ito po ang may karapatang umupo ng gobernador sa Maguindanao del Norte na inaalis ang karapatan niya ni Marcos Jr., mga kababayan. Isang malaking kabulastugan na ginawa ni Marcos sa mga tao ng Maguindanao na ibinoto si Aimee Sinsuat na Vice Governor at base sa batas, siya dapat ang magiging acting governor ng Maguindanao del Norte. Ito po, pakinggan natin. Hindi
illegal. Una, nabanggit na natin na itong si Chairman Commissioner ng COMELEC, George Garcia. in spite of the decision of the Supreme Court, siguro nagsip-sip or kaibigan natin yan si George, pero hindi ko alam kung ano nang nasa puso ngayon niya, at nagsip-sip sa Malacanang ay biglang nagpalabas ng exemption para lumabag si Secretary Jokno na mag-appoint. Exemption from appointing the Treasurer of Maguindanao del Norte in spite of the election ban. So, in-exempt para May election ban pa. magkapag-appoint. Minadali talaga. Minadali talaga. So, si Jokno nag-appoint ngayon ng treasurer. Labag sa utos ng Korte Suprema dahil yung treasurer na tinalaga na ng acting governor ay inuphold na yung karapatan na umupo yung treasurer na yan ng Korte Suprema. Pero itong Jokno, parating lumalabag sa batas, talagang ginagamit yung poder, ay nag-appoint naman ng treasurer. At dyan, may mga usap-usapan na pag na-appoint na yung treasurer, mag-issue ng cheque, pipirmahan, at 500 million daw na cheque, di umano, mapupunta doon sa barn, at yung dalawang itlog na talagang may pakulo nito, lahat ay kikita ng limpak-limpak na salapit. Dalawang itlog, ha? Dalawang itlog. Yung isa general, yung isa general ganyan. Dark choco. Dark choco. General dark choco. Kikita daw ng limpak-limpak as alleged by the people who are in the know in Maguindanao del Norte. Tingnan mo pa, paring Eli. Kabulastugan ni Marcos lahat ito. For illegally appointing an OIC in spite that there's already a law that says that automatically upon the plebiscite which will take legal effect on the assumption of duty of the Vice Governor as acting Governor of Maguindanao del Norte, nag-appoint pa ng iba. Pero dito, kagandahan dito, tinitiyak ni Acting Governor Aini Sinsuat na ilalaban nila ng legal. Yes. Sa pamamaraan ng legal. Pero, ang nakakatakot dito, baka yung kanyang mga supporters ay baka mainip eh. Mainip. At magkaroon ng kaguluhan dyan sa Maguindanao. Yes. Yeah, Instead na hinalal na Pangulo, ito si McCoy, para pagbigyan ng kabutihan ng ating mga bawat mamamayan, siya pa ngayon ang gumawa ng gulo doon sa Maguindanao. Tingnan mo, anong klaseng presidente ito? Mga kababayan, kayong mga nakikinig dyan sa Maguindanao, dyan sa Mindanao, tama ba ang ginagawa nitong Pangulo ng Pilipinas? Binoto nyo, gumastos kayo ng sarili nyong pera para manalo ito. Pero sinuway ang batas at nag-appoint ng iba in contravention of the law passed by Congress and approved by President Duterte. Anong klaseng presidente yan? Anyway, sobra-sobra pa ang pinaggagawa nito. Kawawa yung mga empleyado, mga inosenteng empleyado ng Department of Agriculture. Dahil po sa sibuyas na tumaas ng tumaas dahil wala niyang hindi maganda ang pag-manage niya sa Department of Agriculture. Umangkat. Parang iserbisyo doon sa kadiwa na kanyang gawa-gawa na programa, itong kadiwa, nag-angkat tuloy itong mga taga-DA at taga-FTI ng sibuyas. At ngayon, nabiktima patuloy ang mga inosenteng empleyado ng Department of Agriculture at nakaligtas ang malaking buhaya, yung secretary at saka yung senior Yusek na talagang yun ang talagang salbahe dyan sa department na yan. Ito po, tingnan natin po itong nangyayari ngayon sa mga inosente na mga minor employees na sila patuloy ngayon ang nasabit dito sa kalokohan na ito. Ito, pakinggan natin po ito.
DA, FTI officials. So, basahin mo paring Ado. DA, FTI officials suspended over onion purchases. Ayan, the Office of the Ombudsman has imposed 6 months preventive suspension on concerned officials of the Department of Agriculture and the Food Terminal Incorporated in connection with the alleged anomalous purchase of onions for Kadiwa stores. In a 4-page order dated August 1st, Ombudsman Samuel Mantra suspended without pay for 6 months. Assistant Secretary Christine Evangelista, Administrative Officer Eunice Biblianes, and Chief Accounting Officer in charge Lolita Hamela, as well as FTI's Vice President for Operations John Gabriel Benedict Trinidad III and Budget Division Head Juanita Lualhati. With the 5 face charges of grave misconduct, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service in connection with the alleged manipulation of the prices and the supply of onion prices, as well as FTI's procurement of the staple from Bonena Multipurpose Cooperative. Okay. That was a few months ago. Ngayon, talagang sinintensyahan na itong mga minor employees na ito, si Asset Christine, Evangelista, at yung FTI officials. natanggalin sa serbisyo. Oh, ito, nasaan na yung... They were just following orders, Congressman. Ay, naku. Pag hindi kayo base nagsalita- sa, ay si Evangelista at saka yung ibang opisyal ay inalis na ngayon sa serbisyo ng Ombudsman. At tinanggal na yung Oh, pinakuli. tinanggal na, may tinanggal na. Yung una suspension, di ba? Suspended sila. Ngayon, may bagong order ang Bago Ombudsman. na. Dismissal na, at dismiss na. dismissed na sila from service. At bakit pa ito ang mga fall guy? Ang number 1 na sinampahan ng kaso ay yung Pangaliban. Yung parating involved in anomalies dyan, yung Yusek Pangaliban di umano. Ito yung rejected na dating nag-apply pagka Secretary of Agriculture but was rejected by the Commission on Appointment for being incompetent. Ngayon, Ito na, may detalye ako. sige, basahin mo, Eli. Itong the Office of the Ombudsman ito ordered the dismissal from service of Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista and other Department of Agriculture or DA officials after investigations into the alleged shortage of onions and the supposed manipulation of prices. So, yun. Bakit sila? Bakit yung Christine at saka yung mga minor? Sino ba ang pumipirma ng approval ng mga kontrata na gano'n? This involves 149 million. May ano ba? May signing authority ba si Asik Christine Evangelista? Diyan? At saka yung deputy manager ng FTI? Hindi ba dapat ang magsasign dyan yung pinaka-head ng FTI at saka yung Senior Yusek. yung Secretary of Agriculture na si Marcos? Or when he delegates it, it is always delegated to the next in rank. Senior Undersecretary. Senior Undersecretary. So, anong kinalaman ni Christine Evangelista? Pero base doon sa report, Dinismiss na. Doon nakaraan, suspended lang eh. nakaligtas si Pangaliban. Ikaw mastermind dyan sa mga kalukuhan dyan sa Department of Agriculture Tapos ikaw nagkaligtas, ang nasabit tuloy yung mga minor employees. Naligtas yung secretary, naligtas yung senior undersecretary. Anong klaseng hustisya mayroon tayo? Alam mo, Congressman, nakita ko yung nakita ko yung hearing yan At talagang pabor doon sa Bonena ang diskurso. Kaya lang ako naman, ang sinasabi ko, pagka kayo nasa hearing na at kayo nakasumpa na magsasabi ng katotohanan, ilabas nyo na! Ilabas nyo na ang detalya. O ngayon, kayo pa ngayon na naging scapegoat. At yung tunay na may kasalanan, na pang-4 na beses na siya dyan sa Department of Agriculture. Ito si Pangaliban. Ito, may binabanggit pa rito
Kasi yung dalawa, no, si Asek Evangelista at yung isa yung ano sa Si John, something. Trinidad. Itong Gabriel. Oh. John Gabriel Benedict Trinidad III. Sila yung na-dismiss sa serbisyo. No. At ito, ang sinasabi po, ayon po kay Ombudsman Samuel Martires, pumasok daw sa isang memorandum of agreement o MOA with FTI on a Kadiwa Food Hub project. Kahit na even if FTI already had entered into a agreement with Bunena, so an agricultural trader. Ito pa, samantala, yung charges laban kina Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban, Administrative Officer Eunice Biblañas, Chief Accountant Officer in charge Lolita Hamela, and FTI Budget Division Head Juanita Luwalate were dropped due to insufficiency of evidence. Yeah, Yun daw. pero how could that be? If you follow government procedure, there is a bidding, mayroon yang head of the procurement agency or the procuring agency. Kung wala si Marcos, kasi Marcos is the head of the procuring agency, which is the head Department of ng agency. Agriculture. He's the chief executive officer. He's the Under CEO. the Republic Act 9184, which is the procurement law, there is a bidding committee, bids and awards committee. Yun ang magpo-procure. Then it is recommended to the highest officials for approval. The high official can even turn it around or can reject. So paano naman si Christine Evangelista, hindi naman siya approving authority? Ministerial function lang yun eh. Paano naman siya na So paano nagkaligtas si Panganiban dito? Being the acting head of the procurement agency. Kasi wala naman si Marcos, he's an absentee Secretary of Agriculture. So, it's Panganiban's responsibility. Paano nagkaligtas? At saka, paano ito nangyari lahat? Kung hindi pa maayos, kung hindi man maayos ang pagpapatakbo ng departamento. Itong kanino pakulo ito? Kay Marcos. Yung mga sibuyas niyan, bakit pinocure? Bakit binili? Dahil napakataas. At gustong bumida ni Marcos na kaya namin magbenta ng mababa Sa Kadiwa. So, kaya sila bumili. Sino nag-order kay Evangelista? Idea ba ni Evangelista yan at na bumili sila ng sibuyas? Idea ni Marcos. Idea ni Panganiban na ibibenta sa Kadiwa. Ngayon sila patuloy ang nabiktima. Kawawa naman. That just goes to show, mga pagkababayan, that there is really a state of incompetence, of corruption in this government. Not by innocent people or minor people in a department, but by the head and senior officials of a department. Di ba, Eli? Ano masasabi mo ba, paring Eli, tungkol dyan? So, dito, parang isinakripisyo itong dalawa. Sinakripisyo sa kabulastugan. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit sumadsad ng husto yung survey rating nitong si Macoy Jr. At saka nagiging pattern. Nangyari na rin yan sa Finance Department eh. Di ba? Kay Magno. Tinanggal din si Magno. Sinakripisyo. Nagsabi ng totoo na mali yung maglalagay ng price cap. Sinipa. Sinipa si Magno. Kaya, ano ngayon nangyayari? Malungkot daw. Mawawalan tayo ng magaling na tao. Nangihina daw si Macoy dahil bagsak na yung kanyang rating. Ito, patinggan natin si Ginang Maharlika. You're not gonna win, Lisa. Sabi ko sa'yo, pag diniktahan ko na ang manika kong itim, pag tinusok ko na, gaganon ako. Matatapos na yung butod mo. Matatapos na ang paglilindang ninyo sa Pilipino. Ang dami nilang sinisekreto. Actually, hindi pa to lahat eh. Yung mga yung mga information dito, marami pa tayong hindi alam. Pero ngayon, 'di ba? Nagpapaawa-awa sila.
Wala na raw ingay, wala na nagtatanggol na na vlogger kasi yung mga tagapagtanggol nila, mga uhugin na kahit maligo, mukhang may libag pa rin. Alam mo yun? Kahit naligo, mukhang may mga libag pa rin. Tapos makaupo lang sa harap ng ano nila, ng kanilang keyboard. Di ba? Kahit anong sasabihin. Oh. Ngayon, may instruction pa daw, nakarating sa atin. Ang instruction daw, hindi naging effective yung pagtira kay Maharlika, kaya wag na daw banggitin ang Maharlika, ang pangalan ni Maharlika, kasi lalong nag-i-engage. Yung pa pala ang sabi sa akin, hoy! Bago pa kayo lumabas dyan sa paging bayaran ni Lisa, ni Lisa at ni Kuting, di ba? Nandoon pa kayo sa Basakan, hindi pa kayo nakakaon sa Basakan, may Maharlika na bumuboljak sa mga taong mga sindikato. Kayo, nagkalumlum pa dira sa nakalunod pa kayo. Nagsiswimming pa kayo sa ilalim ng Basakan. So kahit anong gawin na bayad sa inyo ni Lisa Ahas Aranta Marcos, hindi kayo mananalo. Taong bayan at katotohanan ang mananalo. Dahil hindi magwawagi ang mga taong bayad ang pagkatao. Diba? Eh kung kailangan nyo pala na bayad, di sana lumapit na lang kayo, baka mas mataas pa talent fee nyo. Joke lang mga palangga. Di ba? Oh, magkano binabayad sa inyo ni Lisa? Tsaka parangkot, pang-insimada. Oh, ako kahit hindi ko bayaran, hindi lang insimada bibigay ko. Di ba, mga palangga? Mga buwisit na to mga to. Oh, Bukuting. Namimiss daw niya. Yung sabi nung puting ahas natin, namimiss daw niya yung ingay noon ng mga social media. O hanggang miss ka na lang. Di ba? Huwag kang malungkot dahil ang daming pera ninyo. Di ba? Hindi pa ba ikaw masaya? Inyo na ang media. Gusto nyo i-control yung engagement namin eh. Inyo na lahat. Pero mo, lahat ng mainstream media halos sinungaling. Ni isa sa kanila, walang nag-report sa pag-appoint mo, Kuting, kay Michael Ma na isang smuggler at sindikato. Dahil kasabwat nyo sila. You're not gonna win kasi kalaban kayo ng bayan. So, sinasabi niya, nangihina na daw ang report sa kanya ng kanyang puting ahas or yung kanyang spy yan sa loob. Nangihina na daw si Makoy Jr. Kasi dati, hindi lang trolls, pati yung mga malalaking vlogger ay praising sa kanya. Sinasamba siya. Pero ngayon, wala na natitira. Mga bayaran na lang at mga insamada, ang tawag nila dito, insamada vloggers. Ang pinapakinabangan nila. At hindi gagalaw kung hindi mo paaralin sa London, hindi mo bibigyan ng ilang milyon para mapagamot yung anak or whatever. So, yun ang mga klase na lang na vloggers na hindi galing sa puso, kundi galing lang sa kanilang bibig kasi nilalagyan ng pera yung bibig para magsalita. Yun po ang sinasabi ni Ginang Maharlika. At ito po ang dahilan na nalungkot si Makoy dahil hindi nakalain niya yung 31 million na bumoto kunyari sa kanya, pero hindi naman totoo talaga dahil nabisto na ni Glenn Chong na Smartmatic lang talaga yung nagpapanalo sa kanya, ay nalulungkot pa rin siya because he was imagining na 31 million pero ngayon baka wala pang kalahati doon ang naniniwala sa kanya. Pero Secretary Jingado, sa kasaysayan ng mga naging Pangulo, magigit isang taon pa lang eh. Kadalasan ay kumukupas yung After 3 kasikatan pagkatapos ng midterm elections. Yes, so, papasok ng pang-apat na taon. Ito, napakaaga. Wala pang 2 taon. Wala pang 2 taon. Magigit isang taon pa lang. Linggat na siya. At talagang makakalungkot talaga yan. Lalo na, nananawagan ng ating dating Pangulo is still very popular. Well, I just want to reiterate our President Duterte sa kanyang panawagan na well, whether it's illegal or not, karapatan ng bawat Pilipino
under the Constitution to express their grievances. And one of that is not paying taxes. Di ba? Nung panahon ng Katsila, ang mga Pilipino ay nag-boycott. Ha? Pinuhit yung mga sedula nga. Pinunit nila ang mga sedula at mga ano. So, historically, karapatan ng bawat Pilipino na mag-boycott. If the government is no longer Yung sedula, attentive to their ano. yung sedula ang to the- prueba ng buwis nun eh. Tama. Yung sedula Diba? ang prueba. Yun ang So, nanawagan ng ating dating Pangulo na ang military, men in uniform, Police. sundalo, police, farmers, accountant, kung sino pa dyan, Simbahan. simbahan, Lahat. na mag-demand ng accounting. Ang una ditong involved, hindi lamang yung Kongreso, kundi itong si Marcos Jr. Saan mo ginasto Marcos Jr. yung 4.5 billion? Ha? Saan mo nilagay? Marcos Jr. Yung 4.5 billion na confidential funds mo. Where do you spend it? Ha? Oh. So, no taxation without representation. Yes. No representation without liquidation. Ayun. Yun. So, ang ating dating Pangulo, Duterte, karapatan lang niya na mag-express ng grievance. Karapatan lang niya yung free speech. And he was calling the attention of every Filipino na if the government is not responsive to your wishes, then why are you paying taxes? Why are you paying taxes na gagamitin pang sweldo kung hindi naman sila like COA? Kung hindi naman gagalaw ang COA, bakit kukuha kayo ng pera sa mga taong bayan para isweldo kung hindi naman kayo responsive to the wishes of the Filipino people? Yun po ang nananawagan ng ating dating Pangulo. But that is just a first blush. There will be more. Kaya kayo, mga kaibigan, kagaya ni Marlica, ni Banat Bay, ni Princess Maui, si Sasurgando, and so many others. Magkaisa po. Magkaisa. You just do your thing for the Filipino people. Magkaisa po tayong lahat para i-denounce natin itong gobyerno na ito na puro kabulastugan ang ginagawa. Kaya, hindi naman galing sa atin yung survey na yan eh. Hindi ba? Expression ng mga taong bayan yan. From Pulse Asia, from Okta Research, saying na, Marcos, wala nang tiwala ang tao sa'yo. Matindi ito, all classes lahat. All classes. Wala nang tiwala sa'yo. Why? Because, magkano bang presyo ng bigas ngayon? Hanggang ngayon, sinasabi nyo, may imports na karami-rami, nahuli na kamo yung mga bodega, maski walang due process, pinag-i-embargo nyo, pinag-confiscate nyo yung mga pag-aari ng taong bayan, ng mga importers, na wala pa namang proof kung sila ba yung mga smugglers, kinuha nyo at pinagdi-distribute nyo. That's illegal. Pero, ayan, pinagdi-distribute nyo. Sinasabi nyo, through the Department of Culture, there is a strong harvest. Where is it? Bakit 50 pesos pa rin? Katatanong ko lang sa kasambahay ko, just about a few minutes ago, kung magkano bili niya sa palengke ng bigas. Still 50 pesos. Pataas. And yung pinakamura yung 50 pesos. Hanggang 70 pesos. Kasi siguro Depende. yung mga katulong ko, yun lang ang ma-afford nila para sa pagkain nila na binibigay ko sa kanilang allowance. Yun binili nila para makabili din sila ng ulam. 50 daw. Pataas. When is it? Kaya, tingnan mo. Magkano ba pangako niya ng kampanya? 20 pesos ang pangako mo, Makoy. When is your 20 pesos? Talo ka pa kay Governor Lacson at kay Alvin Benitez. 25 na ibenta nila with the cooperation of the farmers. Ikaw, you don't cooperate with the farmers. You don't even visit the farmlands. You don't even hobnob with the people na
puro putik ang kamay kasi Nandun. ibang putik, kulay puti yung putik mo siguro ang ginagamit eh. Nandun kasi yung solusyon yan sa local government. Yeah. Sinasakote You nila don't dito bring sa the government to the people. You bring the government to abroad. Elsewhere and enjoy yourself with F1 and company. O, yun po. So, you cannot blame. So, huwag kang malungkot. This is the reality. When you are not watching your store, where you are not making revenues for your business, talagang magsasara yung negosyo mo. So talagang ngayon patuloy na tumataas yung presyo ng mga bilihin. At sa katunayan sa November 3, ito ho yung Toll Regulatory Board Wow! ay inanunsyo yung toll rate hike para po sa South Luzon Expressway Oh. at Muntinlupa Cavite Expressway. Can you imagine? Ito, biro mo 4 pesos to 8 pesos ang Wow! increase 100%. sa mga sasakyan. Can you imagine? Marcos? Grabe to. Habang naghihirap ang taong bayan, pero itong mga toll operators, itong mga cronies mo, yung mga aboites, kuha ng negosyo. Invest dito, invest doon, invest dyan, invest dyan. Pero ang mga mahihirap po, talagang lupaypay. Pero yung mga mayayaman na mga cronies mo, they are raking it in your administration. Hindi po ba, Makoy Jr.? Yun ang nangyayari. So ginapala yung kwarta. Cronies. Okay, so mga Okay. kababayan, magkumpul-kumpulan po tayo. We will just have one voice. Nag-speak up na ang dating Pangulo natin. Nag-speak up na itong mga vloggers na dating nagsusuporta kay Marcos. They are now in unison in denouncing ang kabulastugan nitong gobyerno na ito. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat. Magandang hapon.